Hello guys! Hi! Anak ko guys! Anak ko! 12 years kami hindi nagkita. Nagkita na kami. Andito ako sa bahay ng ex ko guys. Say hi. Best friend ko pa rin yung ex ko guys. Kahit naglarambulan kami dati bago naghiwalay. Hello everyone! Ito talaga kung nag-diary kasama sa bahay. No? Kami ako, stigyawat na ako eh. Sana all makinis. Mana din sa akin guys, oh, matigyawatin din. Papa mo makinis eh. Tigawat yan. Parang sa din din. Hi, hello everyone! Hello guys! Naka-block ka rin? Anak ko guys, 12 years kami hindi nagkita. Tapos, pumunta ako dito sa kanila. Kasi susunduin ko yung isa. Doon muna sa amin magtambay kasi gala yun. Kasi ito yung anak ko. Oh. Yung anak kong pogi. Nagtago na. Ay ka anak. Hello. Tambay lang natin. Sus, nagkalat na natin ano dito eh. Iba yung kaya to para maliwanag. Napilihan ka na. Hindi pa na. Nakit yan. Para sa live oil. Hello everyone! Shout out sa inyo dyan guys! Ano masabi mo anak? Ito yung anak ko guys na yung minamaydi ko no na 12 years kami hindi nagkita. Yan. Sa 12 years, makagat ko dila ko. Makagat ko dila ko sa 12 years na hindi kami nagkita. Ito na, nagkita na kami. Ito guys, masipag to guys. Laking probinsya, kaya sanay sa trabaho to. Ay pagkukulang man ako, God first. Pangalawa mga anak ko. Ewan pala, kung naintindihan ako nito, naintindihan ba ako? Oo daw guys. Thanks God because of that. Shout out sa inyo everyone. Busy siya guys sa kakapanood. Vloggers din to guys, kaso hindi pala niya masyadong ina-active. Busy kasi siya sa trabaho at saka sa gala. Hello everyone. Tigawat ko. Ano ba tigawat ko? Dati wala akong tigawat dati. Ito lang. Dahil kasi ako nagpupuyat kasi di ba nag-vlog ako. Hello everyone! Shout out sa iyo. Sino ba ito nanood? Hello sis! Welcome! Si Hello! Good afternoon! Yung anak ko na 12 years kung di nagdakita ay nandito na. Alam nyo guys, hindi ko kinakaya sa sarili ko na meron akong 6 na anak. Hindi ko kinakaya yon. Yung 4 ko guys, anak ko to sa una kong asawa. And then yung 2 kong maliit, sa pangalawang asawa ko yun. Pero I'm still single pa rin. I am a single mom, but it's okay.
Hindi naman importante yun. Ang importante, yun, yung tipong makasama mo yung mga anak mo, tipong mamit mo sila. Siguro, nandun na yung time na, hinaan nyo naman yung cellphone mo, Marden? Nanood ka na. Alam mo yung tipo, guys, na kahit hindi ko sila napalaki, kasi, siyempre, nandun na yung point na family problems, di mo talaga may iwasan sa mag-asawa yon. Normal lang naman yun. Kaso, ang di lang kasi maganda dun, guys, kaya hindi na maganda yung naging life namin. Kasi, hindi kasi naging center si God sa amin. Parang nagkulang kami ng communication kay God. Sa mag-asawa kasi, guys, pag walang communication kay God, at hindi kayo totally nag-surrender kay God, na kanya-kanya kayo paniniwala, wala talaga magandang resulta. Kaya okay lang yun, guys. Ang importante, nagkaanak mo na ako ng gano'ng karami. I'm so proud. Kasi, huwag ka naman uod dyan. Yung nanonood sa'yo, may nag-comment lang. Ang importante, ginamit ako ng Diyos para mailabas sila sa mundong ito. So, hindi lang ako ang ginamit ng Diyos para magpalaki sa kanila. So, siguro, pinahindulot na rin ng Diyos na madala sila sa probinsya. Kasi lalo-lalo, siyempre, parang pinagtibay ng Diyos yung una-una, yung tiwala nila, naging matatag sila. Kahit anong hirap, kaya nila harapin. Kahit saan silang sulok may nila ibagsak, guys, kaya nila sarili nila. Kasi sanay sila sa hirap eh. Hindi sa point na naging magaya ako. Siguro, nandun na yung point na normal na naging pagkukulang ko bilang nanay. Pero, nagpapasalamat rin ako, guys, kasi nung lumaki sila sa probinsya, kahit paano naging matibay sila. Nawa, ipahindulot ng Diyos na maging matibay rin pananampalataya. Isa rin yung sa hiling ko sa Diyos, guys, na sana dumating yung panahon ipagkaloob sa akin ni God na yung tipong kahit isang beses lang na mag-church kami kasama ko mga anak ko, kahit malalaki na sila. Kasi one of my dreams, guys, na makasama ko, makumpleto. Hinaan mo naman, anak. Malakas ko kabulis ko. One of my dreams, guys, na makasama ko mga anak ko uli. Alam ko naman na hindi na pwede ibalik yung nakaraan, pero nothing's impossible to God, guys. Na yung tipong, andun na yung point. Kasi ako rin kasi, guys, nung kabataan ko, hindi rin kasi ako hindi ako lumaki sa magulang ko. So, lumaki rin kasi ako na lola nag-alaga ko. Tapos, mas okay pa yung situation nila kasi sa akin. Kasi ako nun, guys, lumaki ako sa lula ko. Nung namatay lula ko, iba-iba yung nag-alaga. So, kinuha kami ni mama, hindi kami magkasundo. Kasi si mama sobrang maldita eh. Tapos, ang nangyari kasi nung, guys, naglayas lang ako. Tapos nung naglayas ako, so hindi rin maganda naging resulta ng buhay ko. Napariwala din ako. Pero okay lang kasi yung mga naging experience ko sa buhay ay naging aral din sa akin. Yun. Kahit na yung situation ko, guys, is medyo mahirap ang sitwasyon ko. Hindi man ako pinagpala financially, but it's okay. Kasi sa totoo lang, guys, hindi man ako yumaman, pero yumaman ako kasi nagkaroon ako ng maraming anak. Sila yung inspirasyon ko sa buhay ko. Isa rin to, one of the reason kung bakit nagsasacrifice ako sa pag-vlog. Kasi, alam ko, malay mo, darating ang panahon kahit sa simpleng bagay, makabawi mo lang ako sa mga anak ko. Pero, bahala na si God. Kasi, hindi natin masabi kung anong plano ng Diyos sa buhay natin. Pero lagi natin tandaan, guys, lahat ng bagay may dahilan ng Diyos. Basta kay God tayo umasa at magtiwala, gagawa ang Diyos ng paraan para sa iyo. Kasi alam ni God kung anong nilalaman ng puso at isip mo. Naiiyak na ako. Alam kasi ni God kung anong nilalaman ng puso mo. I'm so happy, guys. Oh, shit. Naka-live pa naman to. I'm so happy, guys, kasi nakasama ko yung mga anak ko. Sa 12 years na hindi kami nagsama. Ibali yung 4 kong anak, guys. Tatlo lang totally na hiwalay sila sa akin. So, 12 years. Ito lang pinakamatagal hindi ko nakita. 12 years ko siyang hindi nakita. Now lang kami nagkita.
Pero yung dalawa niyang kapatid, 11 years lang, nakita na kami. So, I'm so blessed talaga. Kasi, alam mo yung tipong, binigyan ako ng chance ni God na kahit malalaki na sila, binigyan ako ng chance ni God na makasama pa rin sila. Yung tipong, magkaroon pa rin ako ng pagkakataon na, alam mo yung gano'n na. Masabi ni. Basta, I'm so blessed talaga guys. Salamat sa lahat-lahat. Yun. Thank you. Sobrang happy ako guys. Kasi nakita ko sila, nakasama ko sila. At saka, I'm so happy din kasi itinouch ni God, chinis ni God yung mind ng ex ko na maging okay ang lahat. So, actually guys, nandito yung ex ko guys. Uy, magay ka nga muna. Ex ko yan guys. Ex-husband ko and then anak ko. And then, ito yung anak niya si Mama. Anak ko ma. Say hi. And yung anak, siya yung anak niya sa pangalawang asawa niya guys. Pero naging okay kami ngayon ng ex ko. Balik, close pa rin kami. Para lang sa mga anak namin. So may communication lang kami sa isa't isa. Para sa mga anak namin guys. So ngayon, bali nandito ako guys kasi kukunin ko yung isang anak and then hinintay ko lang siya lumabas sa trabaho and then babalik na rin kami sa bahay. I'm so happy talaga guys. At least na-realize ko kung gaano pa rin kabuti katapat ang Diyos sa buhay ko, sa buhay natin. So sobrang thankful talaga guys. Sobrang thankful talaga ako. And lagi nating tandaan guys na ang Diyos, kung ano man ang plano natin sa buhay natin, lagi nating tandaan na mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa atin. Lagi natin ipagkatiwala sa Kanya ang buhay natin, plano natin, dahil hindi natin totally kaya kung wala ang Diyos sa buhay natin, guys. Tandaan natin yun. Tsaka yung mga anak ko, guys, lumaki sila na walang nanay. Dahil na totally kami nag-meet. Kaya sanay sila sa hirap ng buhay. Sanay silang magdiskarte kung ano lang meron sa pagkainan. So sanay sila guys. Hindi sila mapanghanap. Kaya tipong kahit tutusin laki ng pagkukulang ko, God first, hindi sa mga anak ko. Pero napalaki naman sila ng ayos kahit paano. Naturuan naman sila ng ex ko ng maayos na pang-aral. At saka kasi yung binan ko kasi guys, nung time nung nandun ako sa probinsya nila, kaklos ko kasi lahat ng side ng asawa ko noon, ex ko. Lahat ng kamag-anak nila, kaklos ko. Yung mga binan ko, kasundo ko. Gano'n, parang, siyempre, mahal na mahal ko yung mga binan ko kasi. Kaya nung lumaki yung mga anak ko sa kanya, parang lagi nilang inire-remind sa mga bata na ganito si mama nyo, yung nangyari sa amin noon, kung ano yung kabuti na ginawa ko sa kanila, just is because of God, hindi totally sa akin sa ginawa ko. So habang lumalaki yung mga anak ko, lagi nilang nire-remind sa mga bata na si mama nyo, okay yun, maganon. Hanggang sa minsan kasi, nakausap ko kasi yung panganay ko dito sa kanya, siya alam mo ma, don't worry ma, kasi ang sabi ni Lola sa amin, okay ka naman daw, kahit naghiwalay kayo ni Papa, magaling ka raw makisama, ma. Kahit yung tipong kakainin ko na lang daw, ibibigay ko pa. Totoo yun, guys. Kasi sa akin kasi, guys, na totoo lang, hanggang ngayon naman yun. Mas mahalaga sa akin ang pakisama kaysa pera. Kasi lagi natin tandaan, guys, ang pakisama may pera. Pero ang pera, pag pera lang mahalaga sa'yo, walang pakisama yan. Kahit gaano karami ang pera mo, guys, hindi ka kayang iligtas yan, hindi ka kayang tulungan, buhatin ka kung saan mo gusto. Kaya paalagaan natin ang pakisama dahil ang pakisama, pagdating ng araw, magpapakinabangan. Katulad na lang sa akin, guys. Imaginein mo, mga anak ko, iniwan ko. Ang bunso ko, iniwan ko sa kanya ng 4 years old, running to 5 years old pa lang. And then, itong anak ko na ito, na 12 years ko hindi nakita, bali, iniwan ko siya sa papa niya, 6 years old pa lang siya nung time na yon. Tapos yung isa, 7 years old. So, lumaki yung mga bata na yan, kasi sa nakikisama nga ako dun sa province, so lumaki yung mga anak ko na nandun yung reminding nila dito sa mga bata kung anong klaseng nanay ako, I mean kung anong klaseng tao, kung paano ako makasama. Pero I know naman in myself guys, na minsan may pagkukulang ko, may pagkakamali rin ako. I'm not a perfect mother, pero I believe naman na walang imposible sa Diyos na i-change ni God yung heart mo, yung mind mo, basta mag-trust lang tayo. Lagi nating tandaan guys na hindi natin kayang i-surrender ang problema
kung hindi natin i-open ang heart kay God. Kaya lagi natin tandaan, hindi yung sasabihin mo lang, God, I'm decided to follow you, I'm decided to repent you. Hindi lang, it's not enough, guys. Kailangan, kung magsabi ka ng magsabing repent, decided to follow, kailangan, open heart din yun, guys. Talk to God always. Andun din mo, sa tulad ko ngayon, nag-decide ako mag-repent, pero not fully pa, guys. Sabagal nag-start pa lang ako kasi yung mind ko kasi totally magulo pa. Kasi nandun na yung friend. Kasi nag-iisip din ako, guys, kung saan paraan, kung paano ko sila makasama uli. Or kahit hindi na, guys, yung tipong makabawi man lang. Alam mo yung ganun. Lahat naman siguro ng parents, ganun ang hangarin sa magulang. Pero, bahala na si God. Hanggat buhay pa ako, guys. Hanggat may hininga pa ako, sabi ganun. Babawi ako sa mga anak ko kahit sa simpleng bagay lang. Pero kung hindi man ipagkalob ng Diyos sa akin yung bagay na yun, okay lang. One of the reason, guys, why I sacrificed to reels, to vlog, because, baka sakali, di ba? Malay mo, na kasi, tulad nito, because of God, kahit pa paano, may income na rin sa reels. And, yun, tuloy lang tayo, guys. Because nothing's impossible naman kay God, eh. So, yun, I'm so blessed, guys. I'm not blessed for financially, but especially spiritually, I'm so blessed. And then, blessed na blessed ako, guys, kasi nagkaroon ako ng 6 na anak. And I have 5 boys, kids, and then 1 girl. And then I'm so happy, and I'm so glad, and I'm so blessed so far. Just is because of God. Kaya, lagi natin tandaan, kung isa kayo katulad ko na single mom, yung tipong nawawalan ng pag-asa na makasama ang anak, makita ang mga anak, tiwala lang sa Diyos. Ipag-pray nyo lang yung tatay nun. Kasi ang tatay, kadalasan natin kalaban dyan yung tatay eh. Kaya lang pag-pray lang, guys, na mag-i-change ni God yung mind niya. Kasi kung tutusin, siyempre, di naman maiwasan niya na andun na yung tatampuhan. Pero alam nyo, the past is past. Di na natin pwedeng i-remind yung mga nangyari or nakaraan. Kasi nakaraan na yun. Ang kailangan natin ngayon is mag-move on. Move on sa hinaharap. Basta, tiwala lang tayo sa isa't isa. And then, communication kay God. And guys, so, yung anak ko pala, pagkadating ng hinihintay niya ng gulay. So, alam niya na magagalit si papa niya na hindi magluto. Marunong na siya, guys. Tinan mo itong isa, galing naman ng mga batang ito. Kasi guys, yung tatay kasi nila, guys, to, guys, yung training militar. Pag nandito yung tatay nila, ayan. Mabait to. Pero pag wala yung tatay, sigurado feeling gusto eh. Ako din kasi minsan feeling palautos ako eh. Imposible namang di magmana sa akin to. Kaso nandito kasi yung commander, kaya no choice siya. Kailangan ko magluto. Yan. Shout out sa inyo dyan, guys. Lagi natin tandaan, laban lang tayo. Huwag tayo sumuko sa hamon ng buhay. Saka lagi nating isa puso, isa isip. Na si God, maganda ang plano sa buhay mo. Isa sabihin mo, magpaplano ka. Kasi isang plano ko sa buhay ko, guys, sabi ko, makakain lang ako sa 3 times a day. Makita ko lang mga anak ko. Magkaroon lang ako ng income na mabuti. Tapos, yun. Pero I believe, guys, na mas maganda ang plano ni God sa akin. Kaya yun, imagine mo, yung mga anak ko na hiwalay sila sa akin 12 years. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Ngayon, kasama ko na. Tapos yung isa kong anak, guys, nakita ko na rin yun. So, nandun siya ngayon sa probinsya, nagkaasawa, maaga nag-asawa. Tapos ito, ngayon ko lang nakita to, guys. Ngayon lang kami uli nagsama. Nagkita. So, umamaya din kasi, babalik na rin ako sa amin kasi nag-work din ako. Tapos bali hinihintay ko lang isa, guys, kasi iuwi ko sa amin, bali sa June pasukan, mag-aaral siya. Magtatrabaho siya magtatrabaho tuloy. Mag-aaral siya ng ALS. So bali hahabulin niya yung taon na nawala sa kanya. Para kahit paano, makatapos mo lang na senior high. Kasi alam niyo naman sa panahon ngayon, di ba? Pag wala ka totaling pinag-aralan, so wala kang Uy, huwag mo ilagay yung rice doon kasi gagapo nandun yung dito, yung nandun yung alcohol. Loading naman natin si Pagkakama. Siguro sa oras ng bukas na.
Yun, shout out sa inyo guys and thank you for watching. No, 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 no. No, baby, kinay, baby. No, no, kinay. Bila Upo ka pwede lang. bila na. Bila ka. Bila ilalim. Lalaki, parang si Major Roy. Bila. Dito, di pwede. Ipatong ko. Pangalan niya rin. Ayan. Kalat yan, tinatapon ko yan yung mga basura. Saan papunta si Tonton? Magkape siguro. Mag? Kape. Kape. Bibili na yun, doon lang yata sa Pilipinas. Ano to? Bakit may wig dito? Ay, may motor yan. Kay? Tingin. My gosh. Alam nyo guys, ano ba may problems din guys? Si M ko. May pagka-gay daw. My gosh, paano kaya to? Pero guys, kasi nung ako guys, nung kabataan ko guys, alam lahat ng mga kamag-anak ko yan, nung bata pa ako, running to 12, 13, 15, 16, ano ako, tumbuhin ako guys. Alam mo yung tipo, ako ang sinusundo sa bahay ng babae. Tapos binibilan ako ni mama noon ng damit. So hindi ko sinusuot, kinukuha ko damit ni papa. Kaya hindi ko rin masisi yung mga anak ko kung mayroon akong bakla yung anak. Pero lagi natin tandaan na walang bakla at tumboy na nilikha ang Diyos. I-remind natin lagi sa puso't isip mo yan. Pag ikaw naging bakla tumboy, isang binta lang din mo yan. So idayuhulo ka sa bitak. Siguro, one of the reason din kung bakit pinaindulot ng Diyos na makuha ko itong anak ko. Anak ko na to kasi medyo baklain daw siya guys. So, yan ang ano ko ngayon. Kaso, hindi ko totally kasi may trabaho ako, matatapusin ko pa yung kontrata ko. Bala na si God. So, ang gagawin ko na lang, madalas na lang ako mag-DO. Siguro, kahit once a month man lang, kailangan mag-DO pa ako para kada paano, may mag-ano para sa mga bata. Imagine mo kalalaki ng anak ko, sinusuot ni Imem to? Bak, ang kanina, Wig. Kanina to? Sinusuot ni Mem? Sinusuot ni kuya mo? Minsan? So, wait talaga yung batang yung mamaya ka lang. Saan ba banda si kuya mo? Nasa labas? Sa may balabasan pa? Yun, basta laban lang tayo. Kasi mahirap naman ang buhay natin. Pero go lang tayo guys. Huwag tayong sumuko sa buhay natin. Saka lagi nating tandaan na si God ay nandyan lang para yung tipo parang i-remind ka, palalahanan ka sa mga bagay kung saan ka nanghihina. Go lang tayo guys. Lagi natin tandaan yun. And shout out pala dyan sa inyo dyan. Shout out dyan sa mga single mom, katulad ko na positive pa rin sa buhay. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi ako rin naman dati, mula pagkabata, talagang pasaway ako, matigas ulo ko. Kahit sa papa ko, lumalaban ako. So ngayon lang ako medyo kahit pa paano, nakabigay-bigay sa tatay ko. Pero kung tutusin ko, is obligation ko yun kasi mga anak ko, totally siya yung nagbabantay. Kasi kailangan ko magtrabaho. Pag hindi kami magtrabaho, wala. Lost para kami. Medyo mahirap ang situation namin. So, kailangan, gulang talaga. Bahala na si God. Di bali medyo nagtitiis tayo bilang nanay. At ang mga anak natin, nakakarao sa pang-araw-araw. Sobrang thank you lang talaga, guys. Ikaw lang nagkape. How about you? Why line? Pag init tagkuan, huwag mo termos. Ayun, ano lahat. Kung mga tira mo pala ito, Maro. Bili ka na sa imos nila. Kung kung Bisaya, hindi mo maintindihan. Ha? Kung Bisaya, hindi mo maintindihan. Hey, wow. Bisaya man ka. Naman, wala na ito yung aming takore. Patinda. Sorry ka rin? Takore? Patak ko yung nagsasaing. Hindi ko rin. Panyain mo naman yung bata. Pagod din eh. Ang ano? Ano kung kami ka? Hindi. Joke lang. Ano ba tinda doon? Magkano binta dyan? Magkano binta niyan? Ulo-ulo din. Magkano binta niyan? Ha? Magkano nga? 5 nga. 5?
Oh, kape 5 piso? Yung gulo-gulo nga. Ay, gulog-gulog. Yan yung anak ko, guys. 12 years kong hindi nakasama, tagkita, pero ilan. Okay. Masipag yan, guys. Kahit paano, salamat. Tapos yan yung ex-husband ko, guys. And then ito yung anak niya sa pangalawa niyang asawa. Yan. At shout out sa inyo dyan. Bali, hinihintay ko lang yung anak kong isa, guys. So, bali darating siya hapon. Bali, makabiyahe kami gabi na. Okay lang. Mas maganda rin magbiyahe ng gabi, hindi mainit. Hoy, sure ba nasasama si Emem? Hindi ko na alam. Den, Bakit? Kasama yun, hindi sasama. ba't nagpapasaway pa rin ba talaga? Gusto na niya ganito lang magkala. Hindi naman siya maboring doon. May wifi naman doon. Tapos bago bili yung cellphone niya. Dapat kahapon ko siya sunduin. Ang ginawa ko, namili mo na ako ng cellphone. Oh, sunod na ako ngayon. Sumahod na ako sa Facebook. Bibili ko muna ng cellphone, guys. And thanks God, kahit pa paano nakasahod din ng konti. Pero nagdagdag ako kasi di pa naman totally kalakihan. And salamat kasi yun ang sinasabi natin, guys. Tiyaga lang tayo sa pagre-reels. Sabay natin ng engagement. Alam nyo, guys, yung mga kasabihan nilang engagement is okay. Alam nyo, totoo pala yun. Pag ikaw post ng post at wala ka ring engagement, useless, abutin ka na 10 taon, di ka pa sasahod. Kailangan active din sa engagement. Maliban lang siguro kung yung mga video mo is magaganda ang topic or maganda yung pagkagawa nyo, pinagrap, baka sakali. Kahit hindi ka makikipag-engage, nag-viral naman, dadami na followers mo doon. Pero kung hindi naman kagandahan ang video nyo, guys, kailangan nyo ng engagement. Kasi pag hindi kayo nakikipag-engage, abutin kayo ng 10 taon siguro. Tagal ng improvement. Ito yun, tiyaga lang. Siguro ako, guys, bago ako sumahod sa Facebook, umabot din ako ng kulang-kulang 2 taon din. Kasi Pasko na bukas eh. 2 taon na rin, guys. Bago ako sumahod. Kasi dati kasi, guys, hindi ako nakikipag-engage. Tapos, hindi ko pa alam yung mga patakaran. Ibawal pala mag-post na may TikTok. Ganoon, totoo yun. Yung kasi akit pala, ayaw pala monetize. Kailangan, pag nag-post ka, wala pagbaguhan ka pala, no sounds mo na, marami palang dapat na alamin. So, kailan ko lang nalaman, guys, siguro mga 6 months pa lang. Mabilis palang improvement ng pag-reels kung pasusundin mo lang yung patakaran ni Mita. Tsaga lang tayo. And then, lagi natin tandaan, guys, yung managtiwala lang tayo sa plano ng Diyos sa atin. Kasi yung plano natin, mas maganda ang plano ng Diyos sa atin. Kaya, huwag tayong bumitaw sa pananampalataya. Trust lang tayo. Because nothing is impossible to God, guys. And then, shout out everyone. Thank you for watching. Bye-bye.